Okay mga Lods, pag-usapan po natin si Miss Eman Atienza. So sino po ba si Miss Eman Atienza? Si Miss Eman Atienza po ay isa apo siya ni former Manila Mayor Lito Atienza, and anak siya ni Kuya Kim. Okay, so shoutouts kay Kuya Kim. Well, nagte-trending kasi to and people are stitching here left and right. So I want to give my 2 cents dito. So no offense po. Si Kuya Kim kasi mutuals kami sa TikTok. So let's go. A lot of people are asking me to address the trending social issue of corrupt politicians' kids. Okay. And I already know people in the comments are going to try and trace back my family's lineage and my extended family. I've already addressed this a couple videos. So they are also from a political family as well. I'm not sure kung ang mga Atienza ba are still active sa politics, pero of course they are a very well-known clan that has been involved in politics. Si Kuya Kim, mas gusto niyang maging ang buhay ay weather lang. Palakpakan si Kuya Kim. Alam niyo mga lods, si Kuya Kim talaga pag si Ernie Baron ay kung kilala niyo si Ernie Baron ay nag-gym at bumorta yung katawan, si Kuya Kim ang labas. Joke lang. Pero Kuya Kim is very fit for his age, 'di ba? Napaka-fit niya, napakababa ng body fat niya. Something that we should all want to achieve, 'di ba? Magandang example si Kuya Kim, especially to middle-aged men. Okay, tutuloy natin. Just check my profile. Now for a while I was kind of scratching my head about what you guys want me to address, because obviously corruption is bad. Objectively speaking, corruption is bad. And on my page I like to talk about more new or less spoken about opinions. But in this situation, I feel like it's so obvious. It's a no-brainer that corruption is bad. Of course. So I was looking into and reflecting on this whole issue a little bit, and then I finally realized what I want to talk about. Okay. So ito na yung take niya sa corruption issue. And this is where a lot of stitching happened. Okay. I don't believe naman si Miss Eman is similar to these Nepo babies na nagpo-flaunt ng wealth. I believe yung kanyang content, as far as I can remember, kasi minsan nasasuggest siya sa FYP ko, is mga light-hearted lang. Sometimes nagbibigay siya ng opinion, sometimes may mga hot take siya, and sometimes kasi nahihirapan siya mag-Tagalog she's not a very fluent Tagalog speaker. So minsan ginagawa nilang content yun, and it's all good. Wala namang problema doon. Sometimes you get takes na ganito na medyo controversial. Pakinggan na natin. Pero hindi naman controversial. Political dynasty ako. Hindi ganon. Let's listen in. Now, obviously, it is wrong to frivolously spend money. And on top of that, it is even more wrong to flaunt frivolously spent money to the people you stole the money from. Yun. So, okay. So, that's so far so good. That being said, I think we are holding the children of politicians more accountable than the politicians themselves. Okay, dyan tayo nagkatalo-talo. Tuloy natin. This whole trend of fighting corruption in the Philippines, I've seen so many videos bullying the kids, slamming the kids, hating on the kids, edits of the kids, edits of what the kids are spending. I'm not seeing enough. Okay, so let's break it down first. Okay, so yung fundamentals muna. So according to our law, may code of ethics kasi ang mga politiko. Bawal kang mag-flaunt talaga ng wealth kasi nga modesty dapat ang ipapakita mo, and that includes your family. Actually for 4 lines down yata, so second cousin yata yung ganun kalayo dapat mo siya, ganun kalayo yung ano niya, yung pag hindi mo flaunt. Kunyari, tito mo si ganitong politiko, dapat relax ka lang sa social media. Now, bakit ba na puput into highlight itong mga bata na to? Simple lang, kasi nga sila yung mas nakikita natin sa social media. 'Di ba? Hindi naman yung mga magulang nila. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng 2 example. Isang kontratista, isang politiko. Halimbawa, yung kontratista na kumita ng 3.5 billion pesos, 'di ba? Yung anak nun, puro travel vlogs, puro OOTD na kamamahal nung sinusuot niya.
puro mukbang, 'di ba? Nagmumukbang-mukbang tapos yung minumukbang niya medyo may kamahalan. Something na a person with regular wealth or regular earnings cannot do. Ibig sabihin, magka-question yung tao, saan ba nanggaling yung pera mo? And then malaman-laman natin na kumita pala sila ng 3.5 billion pesos from the taxpayers' money. O, isa yon, di ba? O, punta naman tayo dun sa politiko na isa. May isang anak ng politiko na very active siya sa showbiz, di ba? And then, nung tinanong siya, ano ba sa tingin mo ang meron sa mga political dynasty? Ang sagot niya, galing ako sa political dynasty, controversial, tas gumanon siya. Nagalit yung mga tao doon kasi nga inuutusan kasi ng constitution ang mga mambabatas, and that includes her family in politics, to make laws, to impede, to stop, to slow down or at least regulate yung mga political dynasties dito sa ating bansa. See how out of touch these kids are to what their parents are doing. Kasi syempre sila tumatamasa lang sila ng yaman ng mga magulang nila. Pero they are not understanding the bigger context of this. They are also responsible as much as their parents as the law provides. And wag na nga lang yung law yung basic human decency na lang na kumikita kayo sa pinaghirapan ng taong bayan. And when I say this hindi lang dun sa mga nagtatrabaho. Yung sa nagpo-purchase ng kahit ano dito sa Pilipinas. Kasi meron ako naririnig dito or nababasa dito sa comment section. Ikaw naman, wala ka naman trabaho so bakit hindi ka hindi ka naman nagbabayad ng tax? Ganon. Hindi. Pag bumili ako ng kahit anong bagay, pag dito, kahit yung Netflix subscription ko or kahit yung Stars donations ko may tax na agad yon from the government. So, even if you are not working, you are still being taxed slowly. O bumili ka ng juice, may tax rin yun. Bumili ka ng beer, mas malaki yung tax doon. See? Point here is that these people, yung mga dinedefend mo ngayon dyan, should understand that they are also as much responsible to the work of their parents as they are. Hindi naman namin nakikita yung parents Meron pang isa pang example. Meron pang isa yung tito niya, wala dito sa bansa. Yun nga yung pinapanagot nila about dun sa mga insertions, di ba? Wala dito paano? Yung pamangkin niya, panayang flaunt. Nalaman-laman ng taong bayan na mga kontratista pala yun. So, paano gagawin natin? Hindi natin i-criticize yung ganon, even if the law says that you need to show modesty. Doon pa lang, tapos na yung argumento. Doon pa lang, justified yung galit ng mga tao. Of course, I will tell you guys to temper your criticism. Yung fair lang. Anuhin nyo lang, magalit lang kayo doon sa ginagawa nila sa social media. Pero of course, pagka pinepersonal nila or tinetreten nyo na sila, hindi naman tama yon, di ba? So, we have to temper our criticism sa kanila. But, to say na wag natin silang i-criticize, wag natin silang gawa ng edits, wag natin silang gawa ng kung ano man, that's unfair to the people. The people needs to be heard. This is one of the moments in the history of this country that they will be heard on social media. They are platform. It's easy to be platform right now. You just need to post. And walang masama mag-post if you have justifiable motives sa ginagawa mo. Let's go. About the parents, the politicians themselves, and what are they doing? What the lack of progress that they've made, the lack of work. They are being held accountable. Kaya nga may mga, at the very least ngayon, alam natin merong mga hearings, di ba, sa Senado, sa Kongreso, in aid of legislations. Pero para sa akin, that's not enough. Ang dapat nilang gawin is, let's see if they can be prosecuted for criminal acts. Doon dapat talaga tayo nag-uusap dyan Kasi nga, at this moment in time, they enjoy presumption of innocence. And yung mga ginawa nila, may presumption of regularity yon. We are assuming that it was done in good faith. Even though, kahit pag bumaha, ramdam natin yung kapalpakan nila.
'Di ba? So, until such a time na i-prosecute sila, doon lang natin sila pwedeng sabihin na corrupt talaga. 'Di ba? This is just being fair, okay? Tuloy natin. They've done, the corruption they committed. As frustrating as it is to see these kids live a life off of stolen money, and not only that, Ayan, 'di ba? I mean, we're not accusing anyone of doing na stolen money. Wala tayong sinasabing ganon. But there is good reason to believe that there were irregularities. Okay? Paano natin malalaman 'yon? Pag bumaha, lunod, 'di ba? Meaning to say, may kapalpakan. Tuloy. flaunt it, they could not control the family they were born into. As insensitive and out of touch some of these kids are, they could not control the family they were born into. Who can control it? O yan, eto. Sige lang, patapusin lang muna natin siya kasi maganda tong point. Is the parents, the politicians, the ones that are committing the corruption. Okay, so first, sabi niya rito na buti na lang may subtitle, who can control their parents. Well, that's true. Hindi naman natin makokontrol kung saang pamilya ka magiging ipapanganak. But we can control what our children understands and learn. Di ba? We can control their education. So ano ang dapat mong ituro sa mga anak mo kung ikaw ay isang politiko or at least isa kang kontratista? Number one is to show modesty. I think sa GMRC naman, hindi naman nagkulang ang mga eskwelahan sa pagpapaalala na dapat humble ka lang. Now, it takes more high ground. I guess that's the right word for that. More importance, yun mas tama yun. More importance yung modesty if you are in a political family. It becomes now indefensible kapag ikaw ay isang anak ng politiko and you are showing off your excessive wealth. If you are showing off that you are buying all these expensive bags na ang papangit naman, and you are okay with the current political system that is rotting our country, then you are part of the problem, not the solution. Kailangan mong at least ma-call out sa ginagawa mo. That is exactly what the people are doing right now. And I'm very happy to see the people criticizing these families na sobra-sobra yung pagpo-flaunt nila ng wealth. Pera nila yan eh. Pera namin yan eh. Wag nyo na akong isali kasi ma-issue din ako eh. Pero pera nila yan. Hayaan mo silang magalit. Yung 8 hours na nagtatrabaho sa call center, tas yung kakaltasan siya ng 20% ng kinikita niya. Tas makita-kita niya yung mga anak ng politiko, bumibili lang ng bag na ang papangit. Tapos mag-OOTD na ang papangit din. Okay sana kung aesthetic eh. Hindi eh. So don't be angry with these people showing their passion, showing that they want accountability. Kasi awareness will not mean anything without accountability. Awareness without accountability is just neglect with extra steps. See, napaka-negligent ng mga bata na yan and they are being held accountable because of it. Diba? Anyway. Let's wrap up. Control it is the parents, the politicians, the ones that are committing the corruption. So I think we need to channel all this hatred and energy that we're putting into the kids into the actual politicians. And paano naman gagawin yun? Yung isa nga wala dito sa Pilipinas, nasa Amerika daw. Paano namin gagawin yun? Meaning to say, mga lods, equally liable yung parents at saka yung mga anak nila na kasi hindi tinuruan ng magulang eh. Wag kayong magyabang, wag kayong mag-flex. Modesty is the key. Di ba? Yun lang yun. Wala nang iba. So, you cannot justify your position kasi ba't nyo binabash yung mga anak? Yung mga anak kasi nagpo-flaunt ng kayamanan sa internet eh. And alam mo yun, I hope everyone understand that miski hindi ka nagtatrabaho, ay nagbabayad ka pa rin ng tax every time na bumibili ka. May yung baon mo, 'di ba? Or yung allowance mo galing sa magulang mo na nagtatrabaho, binili mo halimbawa ng Alden Richards notebook sa isang internet platform,
doon ka bumili sa isang internet online shop. O, doon pa lang may tax ka na. O kumain ka sa karinderya, doon pa lang na matatax ka na kasi yung binili mong pagkain counted na doon yung VAT na tinatawag. O, isasama nila yon kasi kailangan mag-report nung karinderya na yon doon sa barangay about sa income tax nila. Everything is taxed. And then you will see these children na magfo-flaunt ng kayamanan, na bibili ng mga pangit na bag, bibili ng kung ano-anong hindi magagandang bagay, kaso ang mamahal nung luxurious yung item na yon. So you should understand where the people is coming from with this frustration, madam. And you coming also from a political family, and technically you are a nepo baby, you should empathize with the people, not with your own kapwa nepo babies. Intindihin mo yung aming hinanaing dito. Hindi, wag niyo na akong isama. Yung mga ano na lang, yung mga nasa paligid nyo. Ikaw na nanonood sa akin ngayon. Anyway, mga lods, I hope si Miss Eman Atienza learns from this. A little modesty goes a very, very long way. Yun lang naman po yung sa akin for today. Kuya Kim, shoutout. Pasensya ka na. Gege, mga lods.